Okay, all right. How are you, people of the Philippines? People of the Philippines, how are you? Kumusta po? Ayan. Narinig niyo po yung sirena. Okay, curfew na po, curfew na. So curfew na, kailangan po natin magstay at home, di ba? Ladies and gentlemen. Okay, all right. So kumusta po kayong lahat? Kaya binabati ko po kayo ng magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Or in English, good morning, good afternoon, and good evening. Kasi inaabot po tayo sa iba't ibang bansa, malayo po inaabot ng ating broadcast. Okay? Sa iba't ibang lugar at bansa. Like for example, sa Qatar, inaabot po tayo sa Qatar, sa Saudi, sa Dubai, Abu Dhabi, sa Oman, Al Ain na yan, Ras Al Khaimah, saan pa? Ah, sa Saudi Arabia, sa Japan, ayan, inaabot po tayo sa Kuwait, sa Bahrain, saan pa? Sa Israel, Egypt, saan pa? Even po sa Korea, ayan. And sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Taiwan, Italy, ayan. Sa Scotland, sa Europe, okay, inaabot po tayo diyan. Umaabot po tayo diyan at marami na po tayong mga kumbaga mga subscribers at saka mga bravest dreamers na nandiyan. Alright, so of course, batiin ko muna yung ating mga taga-subaybay ngayon. Hello po kay Ma'am Roanne Flores, alright, kay Rosemel Gabot Flores, hello po. Kay Shell Engracia, right? Kay Judith Tamesis, kumusta po kayo? Kay Grace Lafortiza Gloria, how are you? Darwin Unabia, alright? Kumusta po kayo? Kay CM Clemente Angelo Briseño, kay Joy Hilario Olaguera. Right? So I heard I think na-pronounce ko ng tama 'yun, ano? Maricar Rosim Solomon, kay Joy Hilario Olaguera again, kay Cherry Nacion Simplelo, Simpelo, ayan, Simpelo, ayan. From Maryland, USA. Wow. Kay Dan Honasan, how are you po? Kumusta po kayo diyan? Kay Julie Matanggihan, of course, di natin matatanggihan yan watching us from Italy. Okay, kay sino pa? Kay Jordan Tiope, okay? Or Tiop. Right? Kay Sherry Nacion Simpelo. Ayan, akala ko simple. Okay, kay Gary Yabao, of course, Sir Gary, how are you? Jenny Ramos Manese, kay Junia Aria Choi, how are you? Kay Myla Arroyo Lee, kumusta po? JC, si JC Lazaro Pacheco, Ruby Taguin Escobel Ramirez, kay Elgin Men Baldemar, ayan, kay Judith Yumo Bangoy, alright. Sino pa? Kay Sumay Jai Jai, Sumay Jai Jai, Swear Abangon, alright. Joel Madridano, Glorina Season, Anjanette Amano, right? Hector Baldosa Fajardo, right? Makahingi daw ng link ng orientation. Ito na po yung link ng orientation. Okay? Ito, okay. So, hindi wala po tayong link ng orientation kundi po ito yung ano. Basta member po kayo ng ating group page, makakapanood po kayo ng live natin. By the way, no, kung gusto niyo pong makapanood yung mga kakilala nyo, kaibigan nyo, i-add nyo lang po sila sa group page nating online franchise group para makapanood po sila ng live orientation po. Kaya gaya ng ginagawa natin ngayon or gagawin natin ngayon. Okay? I would like to welcome all of you, yung mga nanonood ngayon, mga bagong tune in lang, at saka yung mga na-invite lang dito, no? Nung na-invite ng mga kaibigan nila, okay? Pinipilit sila manood dito para makita nila yung magandang opportunity. And I tell you, hindi po kayo mabibigo dahil makikita nyo na ang isang napakagandang sistema na pwede po kayong kumita maski nasa bahay lang kayo or maski nasa ECQ kayo or maski nasa pandemic kayo. Okay, ngayon ang mga Pilipino na
na ano na, natuto na. Okay, kailangan kumita sila maski nasa pandemic or maski naka-lockdown sila. Tama? Oh yes, oh yes. Dapat talaga kumikita tayo. Hello kay Doc Nol Patron, ayan, kay Marina Balbero, Kabiluna. Hello po, Anjinet Amano, Michael Pabregar. How are you, sir? Kumusta kayo sa Al-Ain? Okay. Noelito Rivera Saragay. Alright. Kay Kamua Red. Kay Maricris Serrano Orendian. Ayan. So, anyway, kay Ma'am Des Ong Rabor, how are you dyan sa Qatar? Kay Judith Tamesis, Queenie Rose, and of course, wala po tayo ngayon dito para bumati ng mga nanonood lang sa atin, kundi nandito po tayo para i-present yung napakagandang negosyo. Kaya po sa mga bago lang dito or na-invite po dito, welcome na welcome po kayo. Okay, so anyway, without further ado, pakilala ko po sarili ko. Ako po si AD Rene Aison, ang magpapaliwanag po ng napakagandang opportunity. So let me just share my screen para makapagsimula na po tayo. Alright, so eto po. Ayan na. Ayan na. Ayun. So, this is it. Okay, so alam naman natin kapatid, ladies and gentlemen, tayo po ay nasa pandemic pa rin ngayon. Lockdown ulit, lockdown tayo. Nako, at balita ko kanina, may extend daw, hindi lang po 1 week, may extend daw ang ECQ. Wow, di palakpakan, palakpakan. Woo! Okay, kasi may extend ang ECQ. Kasi bakit? Na-extend din po yung ating promo. Wow, palakpakan, palakpakan, palakpakan. Okay? Nakakatuwa. So ang inaabangan hindi yung pag-extend ng ECQ, kundi pag-extend ng ating promo. Tama ba? Okay, anyway, ladies and gentlemen, kidding aside, pero totoo po yan. Ngayon, ramdam na ramdam natin ang pandemic. Pero parang nasanay na po tayo. Tama? Hindi na bago sa atin kasi more than a year na po tayo nakikipaglaban sa ganitong sistema ng COVID-19. Minsan lockdown, minsan hindi. Minsan maluwag, minsan mahigpit. Tama? Pero at least nasanay na po tayo. And congratulations dahil up to now tayo po buhay pa din. Alright? Buhay pa rin tayo at tayo po ay masigla pa din. Kaya thank God for that. Alright? So anyway, always observe po yung social distancing. Saan man kayo, maski nasa bahay kayo. And then, protocol, of course, yung protocol na maliban sa social distancing, yung parating paghuhugas ng kamay. Ayan. Pag kayo may nararamdaman, maliban po sa aking boses, kahit pag may kayo nararamdaman, hindi maganda. Alright, so, nako, alagaan niyo po yung sarili kasi sa totoo lang, hindi po biro ang COVID-19. Even yung mga celebrities at mga sikat na tao, tinatamaan din ng COVID-19. So, walang sinisino. Hindi porket sikat ka, hindi porket ano ka, iiwasan ka ng COVID, hindi po. Okay? Tatamaan ka talaga. Kaya dapat paghandaan niyo po. At siyempre, kailangan din natin paghandaan, ladies and gentlemen, yung ating kabuhayan. Of course, yung ating kabuhayan na kung saan talagang greatly affected ng pandemic na to. Tama ba? Yes, marami po mga negosyong nagsasara. Katulad yan, lockdown ulit. May mga negosyong kakabukas lang tapos malalockdown sila. Paano na? Di ba? Tapos may babayaran pa mga empleyado, etc. etc. So marami po ang nalugi na mga negosyo sa panahon na to. And parang normal na sa atin yan. Kasi nga, sabi nga, dati pa, okay, 7 to 10 million Filipinos ang mawawalan ng trabaho. Correct? And totoo po at nangyayari po yan ngayon. So, ladies and gentlemen, marami ang naapektuhan, marami ang talagang umaaray at humihingi ng ayuda pag nagla-lockdown. Tama? Yes. At isa po sa mga naapektuhan greatly is itong mga OFWs na mga kakilala natin, kamag-anak natin, or kapamilya natin na kung saan wala silang choice kundi umuwi ng Pilipinas. Kasi bakit? Wala na pong opportunity na nag-aantay sa kanila kasi lahat halos affected at take note, lahat po, since ito'y pangkalahatan, lahat po ay talagang nagtitipid ngayon. Lahat ay talagang nagsasakripisyo. Ang mahirap pa po nung mga nakakakwentuhan ko po ng mga
ano natin, kababayan natin nung umuuwi sila, no? Dito sa Pilipinas, galing sa ibang bansa, yung daw trabaho dati, okay? Kunyari, 10 katao, okay? Natanggal yung 5. Yung trabaho nung 10, inaako nung 5. Naku, ganun katindi. Tapos, bawas pa sa sweldo, etc., etc. Kaya nga, kokonti lang po nagsusurvive. And maswerte ka kung ikaw ngayon OFW, nasa ibang bansa ka pa at may trabaho ka. At maswerte ka ngayon, na nandito ka sa Pilipinas, na meron kang source of income. Kaya maswerte ka. Karamihan po, halos wala na pong source of income. Kaya kung ano-ano na lang po ang pinagagagawa online, nagbebenta kung ano-ano sa online, tama ba? Para kumita at pag-survive. Well, yan naman tayo mga Pilipino, magaling tayo sa survival, tama? Madali tayong makapag-adjust. Katulad yan, sanay na tayo sa COVID, hindi na natin naalintana, kaka-adjust tayo, tama? So, ladies and gentlemen, ayan po, libo-libo ang nawalan ng trabaho, libo-libo pa mga uuwi, at take note, marami po mga negosyo ang magsasara pa, nagsara na, magsasara pa, at grabe, as in, marami pa mawawalan ng opportunity kumita or mawawalan ng trabaho. Marami talagang huminang mga negosyo, correct? Yes, maraming mga huminang mga negosyo. Pero take note, may mga negosyo namang lumakas sa panahon ng pandemic. Take note of that. Marami pa pong negosyo at maraming negosyo ang lumakas din sa gitna ng pandemic. Okay? Bakit kaya? Ano kaya itong mga negosyong ito? Okay? Ito po ay mga negosyo na may kinalaman sa pagkain o yung food industry. Ito pong negosyo na to, kapatid, ito po yung talagang lumakas. Okay? Lalong lumakas. Kasi bakit? Maski na talagang lockdown, maski na ECQ, okay, GCQ, kakain pa rin yung tao. Tama, no? Kakain pa rin yung tao. Kaya nga, ito yung napakagandang negosyong pasukan, Pasukan at bigyan ng pansin. Kasi bakit? Yung food industry, hindi po nawawala sa uso yan. Kasi maski lockdown, kailangan kumain ng tao. At ito po ang mga negosyong namayagpag. Ito pang mga distributors ng mga pagkain na yan, ng mga basic needs natin. Ito po yung mga talaga namang even sa stock market na mayagpag yung kanilang kumpanya. Alright, so ayan. Nako, siguro naman isa ka sa mga pumila diyan, isa ka sa mga um, nakipaghabulan, okay? Ng curfew na kung saan talagang kailangan mo talaga makakuha ng mga pangangailangan mo. At ito po, maswerte yung mga negosyante na to at maswerte yung may mga stocks, okay? Shares of stocks ng mga kumpanyang ito. Dividendo, nako, ang laki siguro niyan, Anyway, yan po yung mga kailangan nating pasukan pag tayo nagkapera. Okay, so isa pang negosyong lumakas, okay, sa panahon ng pandemic is itong negosyo na may kinalaman sa health, okay, o yung health industry na tinatawag manufacturing of these products and basta anything to do with health, ladies and gentlemen, pagpapalakas ng immune system natin na produkto, nabebenta yan. Nauubos ang stocks niyan. Tama? Yes. At even po even po actually yung saging na talaga naman lahat naman ng produkto, lahat naman ng prutas at gulay ay nakakatulong sa immune system natin, tama? Pero na-single out yung saging, kaya nga, ayun, maski bubut pa yung saging, ay, talaga naman, nabenta at nabili. Ang galing yung strategy, But then, anyway, anything to do with immune system booster, okay? Talagang nabenta po yan. Even po yung vitamin C na, tawag dyan, acidic, naubos din ang stocks niyan. So, talaga namang napakaganda ng negosyong ito. Okay? Pagkain, health, at take note. Ito pong distributors din ng mga gamot at mga basic needs na to. Sigurado kung pinilahan mo rin yan. Tama? Kasi lahat po, pati even yung mga kailangan mo, nandyan na rin. May ice cream nga dyan eh. Tama? May mga personal care dyan, may beauty products dyan. Meron din po dyan yung sabon, shampoo, mga pangangailangan, even yung mga gamit ng mga bata, gatas, everything nandyan po. Kaya isa rin po sa mga pinilahan ang mga stores na yan at mga establishment na yan at ang negosyong yan. Tama? So ladies and gentlemen, ito po yung mga lumakas sa gitna ng pandemic. Ito po yung negosyo sa pagkain,
negosyo sa health, okay? At ito po yung isa pa, okay? Tignan nyo. Ito pong delivery service. Yes, kapatid, hindi aabot yung mga pagkain, hindi aabot yung mga gamot sa mga kliyente kung walang delivery service. Correct? Kaya isa po ito sa mga tinitingala at tinitingnan ngayon ng negosyo. Napakaganda. Talagang flourishing. Flourishing talaga, ladies and gentlemen, ang negosyong ito. Delivery service. Okay? Delivery service. Now, bakit? Kasi sa totoo lang, sa mga mauunlad na bansa, itong delivery service ay napakalakas na, napakaganda na. Bakit? Kasi sa totoo lang, kapag ang tao nabibisi na talaga sa kitaan ng pera, kasi mas gusto niyang kumita ng pera kaysa dun sa magluto siya. Kaya nga ang mga dapat niyang gawin sa pagluluto at dapat niyang bilhin at gugugulin na oras, papagawa na lang yun sa iba. Tama? Yes. At sa mga maunlad na bansa, in demand talaga ang delivery service. Now, ang Pilipinas ay paunlad ng paunlad ng paunlad at kaya nangyayari, okay, kaya meron na tayong mga delivery service dito. Eh, nag-pandemic pa, mas lalong lumakas ang negosyong ito. Katulad ngayon, ngayong oras na to, curfew na, di na pwedeng lumabas. Pero itong mga delivery services natin, nakakalabas pa rin, nakakabiyahe pa rin, at kumikita pa rin sila. See? So, ganyan po kaganda ang negosyong yan. In demand ngayon. Hindi naman natin pinapanalangin na laging ECQ, GCQ. Kasi bakit? Siyempre, mahirap din naman. Kaya lang ito po, whether may ECQ, GCQ, or kung ano man, may krisis man o wala, kailangan po natin ang delivery service. Tama ba? Yes, kasi halos lahat ngayon po, pinapa-deliver na. Agree? Of course, kasi sa totoo lang, nabanggit ko kanina, no, yung mga kailangan nating bilhin, na tayo pa'y gugugol ng oras, mapapagawa na lang natin sa iba, papadeliver na lang natin yan. Correct? And of course, siyempre, yung mga paborito nating kainan, na restaurant, okay? Yung mga restaurant natin, paborito nating kainan, kinakainan, ay nako, ang pangit ng kumain ngayon doon. Bakit? Sa totoo lang, bakit nasabi kong pangit? Naranasan namin yan, magkakasama kami sa bahay, tapos nung lumabas kami, kumain. Hindi po ito, naka-general GCQ na po tayo or MECQ na tayo. Ay, magkakasama kami sa bahay, pagdating namin sa restaurant, nako! Pinag-iwahiwalay kami kasi social distancing. Tawang-tawa nga si Kuya Ed, naalala ko tuloy, Kuya Ed, okay? So, kumain kami sa restaurant, nako, pinaghiwalay kami, hindi kami tuloy nakapagkwentuhan. Useless sa pagkikita namin. Kaya nga, mas maganda, pa-deliver mo na lang yung pagkain na paborito mong kainin, tama? Sa mga restaurant. At mas masarap pa. Bakit? Pag nasa bahay ka, komportable ka, nakataas pa yung paa mo na kumain. Kaya ang sarap ng kumain. Tama? So, pwede rin ipa-deliver na rin ngayon yung mga kape na paborito mo. Alright? At saka yung craft na paborito mo. At, of course, yung milk tea. Kaway-kaway, chai, chai, chai. Di ba? So, ladies and gentlemen, kahit ano, pinapa-deliver na. Hindi lang pagkain, kahit ano. Sapatos, nako. Nagsha-shopping yung mga tao ngayon, online na. Even po mga gadget. Okay? Even mga gadget ay binibili na online. Mas madali ngayon bumili sa online. Why? Meron ka ng comparison. Bakit? Meron ng mga reviews yung mga bawat product. At dyan po sila ngayon, mas nakakabenta. Kasi bakit? Dahil may mga nagre-reviews na mga personalities din, mga vloggers din. Ang maganda nito, hindi mo na kailangan pumunta from one stall to another para i-compare lang yung isang gadget. Tama? All you have to do is you go online, i-type mo lang, i-type mo lang kung anong gadget ang gusto mo, lalabas na yung mga reviews at comparison na to sa iba't ibang gadget. And then makikita mo yung value for your money na gadget. Okay? Okay, yes, yan po. Okay, so, siyempre, pag yan binili mo online, ipapa-deliver yan. Tama, yes, ipapa-deliver yan. Hindi lang po documents na dinideliver. Even po yung mga sapatos, gadget, ulam, everyday ulam po, pinapa-deliver na lang namin. Hindi na po kami nagluluto. Bakit? Waste of time. Isa pa, waste of energy. Masarap pa, ipa-deliver mo na. At of course, kaway-kaway, mga plantitos and plantitas dyan na pinagkakakitaan ng mga halaman. Good news, pati po yan nadideliver na din po. Pati po yan pinapa-deliver na rin po. Tama? Yung mga libangan na dati hindi pinapansin ng mga halaman, ngayon na-invade na buong bahay.
Bakit na-invade? Di ba ang halaman dati sa labas lang ng bahay, sa garden. Ngayon, ang halaman nasa sala na, nasa living room na, saan? Nasa kwarto na. Take note, nasa kusina na, nasa CR pa. Okay, halos lahat mapuno na ng halaman, which is good naman at maganda ang pinagkakakitaan po na yan ngayon. Alright? So, dati hindi man lang magambulan o madiligan ang halaman, ngayon, alagang-alaga. Di ba? Did you know na marami palang halaman na mahal? Yes, isang dahon pa lang, 5,000 na. Grabe yung mga halaman na yan, ano? Anyway, kaway-kaway, mga plantitos and plantitas, pati yan pinapadeliver na. Ladies and gentlemen, etong delivery service ang kailangan natin ngayon sa panahon na to. At hindi lang ngayon, okay? Kailangan natin ito kasi ang negosyo o komersyo sa ating bansa paunlad ng paunlad at ang negosyo at ang kabuhayan ng mga Pilipino ay palakas ng palakas, paunlad ng paunlad. Nagbabago na ang takbo ng buhay ng mga Pilipino ngayon. Paunlad ng Pilipinas. Bakit? Kasi yung mga infrastructures po ay patapos na. Nagdudugtong na po ang south, north to south. Tama ba? Yes, at hindi mo na kailangan dumaan sa Metro Manila para makapunta ka sa south or makapunta ka sa north. Kasi may expressway na, may skyway na nagdudugtong yan. O, di ba good news yan? Yes, at lalo nang gaganda ang takbo ng negosyo sa Pilipinas. At siyempre, sa pagganda ng negosyo at pagganda ng kitaan at pagganda ng ekonomiya, kailangan natin ang delivery service. Yes, ladies and gentlemen. Now, kung maganda ang delivery service, siguro magandang tanong ito, magkano kaya ang kinikita ng isang delivery service operator? Ibig sabihin, siya yung may-ari, siya yung nagtayo. Magkano kaya ang kinikita niyan? O, di ba napakagandang tanong niyan? Ito po. Okay, huwag kayong magugulat. Kasi napakalaki ng pwedeng kitain. Napapanahon na, maganda pa ang kitaan. Pwede siyang kumita pala, ang traditional na may-ari ng kumpanya ng delivery service, pwede siyang kumita ng mga 1.8 million pesos per month. Take note 1.8 million pesos per month. Now, paano yan na-compute? Ito po, sa 100 riders lang. Okay, multiply natin yan ng 150 delivery fee transactions and i-multiply natin ng 20 deliveries per day sa bawat isang rider. Take note hindi lang po 100 ang riders ng isang traditional na delivery service operator. Okay? Karamihan po, mga 20,000, 30,000, ganyan yan. Ito, 100 lang. O, tingnan mo, 100, multiply natin ng 150, multiply natin ng 20 deliveries per day, multiply natin ng 20% kasi po yan po yung income ng isang traditional delivery service operator. Okay? Of course, 60,000 pesos na tumataginting yan per day. Okay? Per day. 60,000 pesos. Now, i-multiply mo ng 30 days yan, naabot siya ng 1.8 million. O, di ba? Para siyang milyonaryo every month. Para kang milyonaryo every month kung ikaw ito. Anyway, milyonaryo talaga siya. Tignan mo napapanood ng negosyo, napakaganda pa ng kitaan, pero take note, bakit, ito yung question na to, bakit ko konti ang nagsa-set up nito? Bakit ko konti nagtatayo nito? Maganda pala ang kitaan, napapanahon pala yan. Tama? Bakit? Ito po ang kailangan nating sagutin. Dahil sa kadahilanan, ito po, napakalaki po pala ng perang involved dito. Okay? Software development pa lang, nako, ayan na. Napakalaki na. Million-million na. Okay? System maintenance pa lang, million-million din. Okay? Kasi bakit? Kailangan i-update, i-upgrade po from time to time ang system nito. Why? Kasi baka maiwanan siya sa uso. Parang yung cellphone mo dati, di ba? Ang cellphone mo dati, alright, walang single liner lang, tapos walang camera. Tapos biglang nagkaroon ng camera ang mga cellphone. Tama? Pataasan ng megapixel or pixels, tama? Ang malupit nito ngayon, hindi lang pataasan ng megapixel ngayon, kundi padamihan na ng camera. O, di ba? Padamihan na ng camera, nag-update, ganun po. Ito pang system na to. And not to mention, yung mga i-hire mong empleyado at opisinang i-rent mo. Mga permits na kailangan mong kunin. Kaya nga po, itong operational expenses na to, hindi po ito maiiwasan at ito po yung pumapatay sa mga negosyo minsan. Why? Kumita ka man hindi, kailangan mong bayaran ng mga tao na yan at ang opisina na yan. Tama ba? Yes, ayan po ang mga balakid kung bakit maganda ang negosyo, maganda ang kitaan, timing, pero bakit ko konti ang nagtatayo?
It's because of these factors. Alright? So, ito po yung mga factors na to. Kaya pala, karamihan ng mga delivery service ngayon, dito sa Pilipinas, foreigners ang may-ari, mga multinational companies. Totoo yan. Foreigners lang po ang mga nakaka-afford nito. Kaya, take note ha, yan po, ganyan po kahirap magtayo ng ganitong klaseng negosyo. Now, eto yung tanong. Wala kang milyon. Okay? Wala kang milyon-milyon pero gusto mo ng negosyong ito. Tama ba? Yes, kasi napakaganda, timing na timing talaga. Hindi mawawala sa uso. Kasi bakit? Ang mga tao nasanay ng magpa-deliver. At hindi na mawawala sa sistema natin yan. Sa totoo lang, even us, even kami, siguro hindi na kami magluluto. Kumbaga, trip-trip na lang pagluluto. Papadeliver na lang lagi. Lahat po, lahat ng okasyon, pa-deliver na lang. Tama? Yes, ladies and gentlemen, huwag kang mag-alala, wala ka bang milyon, pero huwag kang mag-alala. Pwede kang makapag-participate dito sa negosyong ito. Kasi umaarangkada na, kay magtatatlong buwan na po umaarangkada, ang new player po ng delivery service sa Pilipinas ngayon. Yes, meron pong new player sa delivery service sa Pilipinas ngayon. Alright? So, ito po, hindi mo na kailangan maglabas ng milyon, kundi 288,888 na lamang po. Yan po yung pinaka-franchise fee ng isang delivery service business na pwede mong mabili. Alright? Kaya matuwa ka na, hindi na milyon ang ilalabas mo, pero pwede ka magkaroon ng delivery service na business. Alright? So, 288,888. Introducing, ladies and gentlemen, TokTok. Okay? Ito po yung bagong-bagong negosyo na delivery service sa Pilipinas or new player na tinatawag. Pero new player pa lang siya, pero talagang sikat na sikat na sikat na siya. Why? Kasi bakit? Ito po kasi yung pinakabago at pinakaunang online franchise operator delivery service. Okay? Online franchise po ito, hindi po ito traditional. Okay? Kung yung traditional, million-million, ito pong online franchise, hindi po million-million. Pero, halos the same din po ang ginagawa. Alright? Mas madali pa kasi online lang din siya. Alright? So, ito po yung ating mga ambassadors and ambassadress na nagpo-promote po. Okay? Nakakatulong natin, nakakasama nating mag-promote at magpasikat nitong ating TokTok na negosyo. Yung Aldab, sino ba naman di nakakakilala sa Aldab at Katniel na love team. Dalawa sa pinakasikat na love team ngayon, okay, na mga kasing idaran ko lamang. Oh, di ba? Okay, ladies and gentlemen, alamin natin kung sino po yung mga may-ari ng kumpanyang sinasabi natin. Ang mga may-ari po nito or people behind this company is sina Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Yes, sila po yung mga batang-batang negosyante na talaga namang anuman po ang itayo nilang negosyo ay pumapatok. Nako, totoo yan. Kaya ito po, itong TokTok, sigurado ko pangalan pa lang, papatok po ito. Tama ba? Now, sila po ang mga may-ari nito, sila po yung mga multi-awarded na mga negosyante sa ating panahon. Okay? Sila po yung tinatawag nating business magnates ng ating panahon ngayon. Alright? At sila po yung sikat na at bilyonaryo na at successful po na negosyante. Now, nag-feature po sila sa mga newspaper at mga magazine. Ang recently na nag-feature sa kanila is yung Stargate People Asia magazine. In fact, they are building an empire. Right? They keep on helping people. Hindi lang isa yung kumpanya nila. Marami silang kumpanya na tinatayo para mas marami silang matulungan ng mga kababayan natin. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi abroad. Alright? Ayan po ang mga bossing natin. Alright? So, ladies and gentlemen, how does TokTok works? Paano ba nag-work ang TokTok na yan? Ano ba yung TokTok na yan? Di ba? Delivery service po ang TokTok at ganito po siya nag-work. Simple, kung meron kang ipapadala, all you have to do is i-book mo lang po yan sa ating app. Okay? At kapag yan na-book, successful na na-book, matatanggap yan ng notification ng ating rider at yung rider mismo, tatawagan ka niya pag na-receive niya notification at pupuntahan ka niya at pipick upin yung padala at idadalhin na agad sa yung mahal sa buhay o yung kliyente. Kung may negosyo ka man, napakasimple to. Kailangan mo to. Lalo na sa panahon ngayon, hindi ka pwedeng lumabas. Ang makakalabas lang itong delivery service. Alright? Kasi meron po silang essential certificate. Alright? So, nako, essential service certificate. Ito po yung mga pinapayagan lang, lalo na ngayon pag may curfew na. Pero sila, pwede pa silang makalabas
makabili ng ating mga pangangailangan. At since ECQ ngayon, nako, in demand na in demand talaga itong ating negosyong ito. Alright, so now, ang good news nito, pwede ka mag-participate sa negosyong ito, sa transaksyon na to. Okay? Ayan. So, ladies and gentlemen, ang mission and vision ng ating kumpanya, unang-una ang mission, magbigay ng high quality delivery service sa ating mga kababayan. Okay? Pilipino na nagbabago na ang takbo ng buhay ngayon. And of course, ang vision natin, hindi lang po ito sa Pilipinas, kundi maikalat po natin ang Tok sa iba't ibang bansa. Of course, proud Philippine-made po ito. Alright, so ladies and gentlemen, ito po, instead of millions, hindi na po. 288,888 na lamang ay lalabas mo. Meron ka ng delivery service na negosyo. Again, hindi po ito traditional, kundi po ito online franchise po. At napakaganda po nito kasi mas kinasabay ka lang, pwede ka pong kumita. At take note, ladies and gentlemen, hindi na po 288,000 kasi po binabaan, sobrang bait ng mga may-ari. Kasi promo po ito, binabaan po nila binabaan. At ang inclusions po ng ating 58,888 na lamang na supposed to be millions, supposed to be 288,000, ngayon, ito po ang inclusions nito. Okay? Ito po ay online kasi meron po kayong operators portal, meron din po kayong personal delivery link and referral code para sa inyong kitaan, and then meron kayong full technical support and online franchise operator training na ginagawa din po online din, at meron kayong customer assistance hotline na kung saan pwedeng tawagan at makontak. Monday to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. po. Ayan po inclusions ng 58,880. Pinababa ng pinababa. Pero wait, there's more. Wait, sa bait po ng mga may-ari, extended po ang ating promo na 17,888 or 17,888 na promo ng Tok. Ito po yung package natin. Ang good news niyan, hindi lang po delivery service kasi may i-deliver ka pa. Okay, may i-deliver ka pa na mga produkto. Ito po yung produkto ng mga may-ari. Ito yung Showmaking Express, Boy Bondat, Mang Box, okay, Potato King, Siopaw the King, Noodle House, and Burger Factory. Of course, andito rin po yung copper mask natin, Ninja Ion at ang ating bagong UV copper, yung copper UV bottle natin, ladies and gentlemen. Wow, you have the right to drink clean and safe water. Oh, di ba? Totoo yan. Now, ang ganda po ng ating package na to, sa halagang 17,888 lamang, meron ka ng delivery service na negosyo at meron ka pang i-deliver. Now, supposed to be, hindi po kasama to, pero sinama na rin ng mga may-ari, sobrang gusto nilang tumulong sa mga kababayan nating kumita maski nasa bahay lamang. Alright, so ayan po ang package nating 17,888. Kaya nga, i-grab nyo na po yung opportunity na to. Hindi pala grab. I-tok-tok nyo na po yung opportunity na to. Nako, avail nyo na po. I-avail nyo na po ito. Kasi bakit? Limited time offer lamang po ito. And then, darating po yung araw, we will not going to accept operators anymore. Okay? Hindi na po kami magtatanggap niyan. Kasi po, binibigyan lang namin ng chance yung Visayas and Mindanao na makapag recruit ng enough na operators dun sa area nila at dito rin sa Metro Manila. Okay? After that, tataas na po yan. Buti nga ngayon, dahil extended po ang ECQ, extended din po yung ating 17,888. Kaya enjoy nyo po itong promo na to. Alright? So, now, paano ka naman kikita sa negosyong binili mo na napakamura? Ito po ang tatlong paraan para kayo kumita. Unang-una, pwede kang kumita ng 3%, 7%, and 80%. Again, 3%, 7%, and 80%. Okay, so paano makikita ng 3%? Ito po, pag kayo po ay nag-purchase ng package natin at in-encode na kayo ng sponsor nyo, sino yung sponsor nyo? Yung taong nag-imbita sa inyo dito. Yung taong nagdala po sa inyo dito, nagpakilala ng negosyo nito. Yan po ang sponsor po ninyo. Pag na-encode na nila kayo, magkakaroon po kayo ng franchise ID number. Alright? So, franchise ID number. Pag nagkaroon na kayo ng franchise ID number, congratulations, pwede na po kayong kumita ng 3% by sharing your personal delivery link and referral code. Ganun lang po kasimple. Paano ka po gagawa ng personal delivery link? Napakasimple po. Ito po yan, ang ating pattern. So, i-type mo lang po ito sa browser para malaman mo, ito po, https://toktok.ph/delivery/your ID number. Okay? Yan po yung pattern na yan. At ito po yung pattern din.
www.toktok.ph/delivery/your. Ito, nalaman mo po na yan po ay tama kung pag kinlik mo yan, nilagay mo sa browser mo, kinlik mo yan, lumabas ang pangalan mo doon at sabing, welcome to Rene Aison Delivery Link. Oh, tama, ibig sabihin yung delivery link mo. At i-share mo na po ng i-share to sa mga kilala mo at hindi mo kakilala yung delivery link na yan para kumita ka na ng 3%. Kasi po pag nag-book sila dyan, using that link, ito po yung lalabas. Pag kinlik nila yan, okay, landing page na to, at pag nagpa-book sila ng deliveries at successful in delivery, congratulations. Ano man ang ginagawa mo, may 3% ka. Again, may 3% ka. 3%, 3%, 3%, 3%, 3%. Alright? So, ano man ang ginagawa mo. Now, paano ka kumita ulit ng another 3% or paraan ng pagkita ng 3%? Di ba? Una yan, yung personal delivery link. Ito po yung referral code naman. Ang referral code, napakaganda po nito. Why? Kasi all you have to do is to ask or is to help your friends na merong negosyo, merong merchant or merchant sila or meron silang restaurant or sila po ay online seller. Yung mga kakilala mo na mahiyain dati, ngayon online seller na kung ano-ano nang binibenta online. Tama? Nakakatawa. Dati, pagbebentahan mo, ayaw nila. Ngayon sila naman nagbebenta ngayon. Di ba? Now, all you have to do is call them, sabihin mo, hello friend, na kung gusto kitang tulungan sa negosyo mo. Walang negosyante na ayaw nun. Marinig yung statement na yon. Sabihin mo, gusto kitang tulungan sa negosyo mo kasi may alam akong delivery service na napakamura ng serbisyo. Okay? Now, murang maningil. Eto, i-download mo yung app nila, ilagay mo lang yung mobile number mo, first name mo, last name mo, at saka email address mo. And don't forget, ilagay mo yung referral code na to para umandar siya. Now, pag sinave na yon, take note, pag sinave na niya yung pinilapan niya, okay, dun sa app, forever na nasa cellphone niya yon. At every time gamitin niya to, may 3% ka sa successful deliveries. 3%, 3%, 3%, 3%. Ganun po yan. Take note, ladies and gentlemen, ang isang online seller, nakakabenta yan. Pag talagang malakas ha, 100 to 200 items po per day. Okay? Yung mga nagma-mine, mga ganun sa social media, yung mga nagla-live selling, nako, lakas bumenta niyan. At ano man ang ginagawa mo, basta nagpa-deliver yan at successful, may 3% ka. Uulanin ka ng 3%. Totoo yan. 3%, 3%, 3%, 3%. At pwedeng umabot yan ng 27,000 a month. Totoo yan. Ito po, dito po nanggaling sa computation na to. Kunyari, 200 booking ka per day. 200 booking lang ha. 200 booking. So, 150 delivery fee. Kunyari, multiply ng 30 days, multiply ng 3%, aabot po yan 27,000. Now, kung di mo naman nalalakihan ka sa 27,000 at di mo kayang isipin na kaya mong kitain yan, kapatid, kalahati na lang na 27,000. Sige, patulan kita. Kalahati na lang 27,000 kitain mo. Pwede ba? Yes, makakatulong ba? Of course. Pwede pambayad sa utang kay Bombay. Pwede magbayad sa kuryente, tubig. Tama? At pwede pambayad sa Netflix. And of course, sa internet. See? So iba yung meron pumapasok sa'yo additional income. Kailangan mo ito ngayon lalo na sa panahon ng pandemic. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi lang kailangan all right, we're back. So, pasensya na po, tayo po'y nalaglag ng konti. All right. So. Okay, eto na. Let's go back. Okay, let me share again. Ayan. All right, nakabalik na po tayo.
Okay, so 6 easy steps. 6 easy steps para po ikaw ay maging TokTok operator. Okay? Now, ito po yung unang steps. All you have to do is pumunta po kayo sa www.toktok.ph na website natin and then i-click nyo po yung Become a TokTok Operator. Pag kinlik nyo po yung Become a TokTok Operator, okay, pupunta po kayo sa landing page na to. Alright, so ito po yung TokTok Operator Registration Form. Fill upan nyo lang po yan and then isubmit nyo. Pag nasubmit nyo na yan, congratulations. Alright, all you have to do habang inaantay mo yung approval at di ka ma-approve, pag hindi po kayo nag-attend ng operators training. So, importante po maka-attend po kayo ng training. At ang training natin ay nangyayari at ginagawa natin Monday to Saturday, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Mamili lang po kayo dyan. Alin man dyan ang pwede nyong atinan. Okay? So, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Monday to Saturday. At kapag ikaw nakapag-attend na, nako, madali lang po, ma-approve ka na. At pag ikaw na-approve na, makaka-receive ka ng text sa TokTok at makaka-receive ka ng credentials mo o sa email mo. Makaka-receive ka ng email at doon mo makikita yung username and password mo na magagamit mo pag open ng iyong portal. Kasi po, tayo po ay purely online po. Alright? Purely online. So, online po lahat yan nangyayari. Okay? So, pag ikaw na-approve na, all you have to do then, step 6 is operate and start recruiting your riders and start earning from home. Okay, so ito po yung 6 easy steps na kung saan para maging ikaw ay TokTok operator. Ang operatorship po ay ina-applyan po yan. Take note ha, ina-applyan po ang pagiging operator. Di katulad ng pagiging online franchisee, nakikita ka ng 3%, okay, sa yung referral code and yung delivery link, ito po, ina-applyan po ito. Okay? So, kailangan mo apply. Pag na-approve ka na, congratulations. Ayan. So, now, pag nakuha mo na credentials mo, punta po kayo dito sa www.toktok.ph/operator. Ito po yung pinaka-link ninyo papunta sa iyong portal. Pag kinlik mo po ito po yung landing page na pupuntahan po ninyo. Ilagay nyo lang po dyan yung username and password nyo. Ang usually po yung na username, ito po yung ID number nyo o franchise ID number and then yung password na binigay po ni TokTok. Okay? Pag yan na-open mo na, congratulations. 2 things you have to do, mag-recruit ka na ng riders mo and mag-top upload ka na ng at least 5,000 pesos. Okay? So, mag-recruit ng riders and then mag-top upload. Now, paano mag-top upload? Punta po kayo sa portal nyo, i-click nyo lang po yung transactions, alright? Lalabas po sa bandang kanan yung top upload. I-click nyo lang po yung top upload at i-guide ka na dyan kung paano ka makapagbayad. Gusto mo ba ng real time? Okay? Pagbayad ka using your JC Wallet. Pangalawa, pwede kang magbayad using your GCash. Pangatlo, pwede kang magbayad using your credit card. Pang-apat, debit card. At panglima, okay? Panglima, yun po. Pang-apat lang pala. Panglima na steps na pwede mong gawin is magbayad ka over the counter. Alright? So, over the counter banks and non-banks. Ibig sabihin, bayad ka over the counter sa bangko mismo or sa mga non-banks. Ito po yung mga bayad center, 7-Eleven, etc. etc. Okay? So, ayan po. Pag nakapag-top upload ka na, nako, congratulations. Matutuwa na ang iyong mga riders. Alright? Bakit? Kasi hindi po sila kasi makaka-receive ng booking o deliveries kung wala po silang load sa kanilang load wallet. Okay? So, importante po yung load para sila ay makabiyahe. Okay? Bakit po kailangan ng load? Para at least ma-monitor po natin kung ilan po yung biyahe ni rider at kung paano sila kikita. Okay? So, anyway, magkano ang kinikita ng isang operator? Ganito po ang formula niyan. Ito po, 7% po ang income ni operator. Take note ha, hindi po ito yung operator na traditional, ito po yung online, kaya po ang kita is 7% lamang. So, kunyari, nag-load ka ng 5,000. Ang 5,000, i-divide po ng 20%, i-multiply ng 7%, yan po yung income ni ni operator, which is 1,750. Okay? So, nalilito na tuloy ako. Ito po yung formula, napakasimple. 1,750, yan po ay, nako, didiretso po saan? Sa JC Wallet nyo.
nako, operator. Okay? Advance po yung binibigay, ano? Didiretso po yung sa JC Wallet mo yung kita mo at yung load darating po sa iyo na 5,000 kung magkano pinaload mo. Pero yung kita mo, 7%, eh advance na, diretso na po sa iyong JC Wallet. O, di ba? Bongga. Alright. So, anyway, ang ating operators information, maliban po sa 7%, eh meron pa po rin po kayong 3% po na kita. Take note ha, ito po yung online franchise natin na operator, pwede kang kumita ng 7% and 3%. Take note of that. So, yung may traditional na may-ari ng company, 20% siya, di ba? Eh, imagine nyo po, super bait po ng may-ari ng TokTok. Kasi bakit? Hinati po nila yung kita nila. Yung 10% binalik po nila or binigay po nila sa inyo. Kaya 10% na lang po yung kita nila. Pwede, napakabait, ano? So, supposed to be sa kanila na yan, pero share po nila ang negosyo nila. Ang TokTok operator ay may kontrata po, renewable po yan annually. Okay, so kung magkano po yung bayad annually, wala pa po tayong idea pero minimal lang po yan, sabi ng mga may-ari. And right now, nakakapag-deliver na po tayo Luzon, Visayas, and Mindanao. Now, meron po tayong royalty fee na 5% sa lahat ng kinita po natin, ano, within a month, within that month, okay, every month, may 5% po tayo ibabalik sa may-ari as royalty fee. Now, magkano naman ang royalty fee? Yan po ay 5% lamang. Example po, kumita ka ng 10,000, 5% of 10,000 is just 500 pesos. Napakaliit, ano? Napakaliit. At ang good news po niyan, ang royalty fee ay hindi po kayo magbabayad hanggang June 30. Mag-start pa lang po tayo magbayad ng royalty fee sa July 2021. Kaya matuwa po kayo. Okay, hataw pa more. Okay, so anyway, paano po maging TokTok rider? Ito po pagiging TokTok rider. Napakasimple. Now, hingin mo lang po ang rider's application link sa iyong operator. Okay? Kung saan tumatanggap siya ng rider. So, kukunin po niya yan sa kanyang account. So, manggagaling po sa operator ang rider's application link. Okay? So, hingiin po sa kanila. Now, paano mo makukuha yung rider's application link? As operator, punta po kayo sa dashboard nyo sa inyong portal. I-click nyo lang po yan at lalabas po sa bandang kanan, okay, yung ating rider's application link. I-copy nyo lang po yan and then isend nyo po sa rider's applicant. Okay, pagka-copy nyo po dyan, sinend nyo at kinlik nila yan, ito po yung landing page nila. Okay, TokTok Riders Registration Form. Make it a point na wag pong mag-upload ng sobrang taas na resolution ng picture or ID picture para at least tanggapin po siya ng system. At importante po na professional driver's license ang hawak ni rider applicant. Okay, bakit? Lalo na ngayon nagche-checkpoint po. At ang ORCR ng motor ay dapat nakapangalan sa kanya. Kung hindi siya nakapangalan sa kanya dahil binili niya ito ng second hand, okay, pwede po yung deed of sale na notarized. At kung naman hindi sa kanya, sa nanay niya, tatay niya, or kamag-anak niya, kakilala niya, or friend niya, kailangan po natin ng authorization sa mga nabanggit ko na yon o kung sino man nagmamay-ari ng motor. Para po yan ay hindi matawag na karnap. Baka sabing karnap, pa-impound pa yan. Importante rin po yung latest NBI clearance na kung saan sigurado tayo na walang kaso yung nag-a-apply na rider. Kung minsan kasi nakilala mo lang yan, pina-apply mo pero di mo alam ang pagkatao niyan. Pero at least makabasihan po natin yan sa NBI clearance. Okay? So, hindi po pwede police clearance ha, NBI clearance lang po. Okay, now, so ang application po ni rider, didiretso po yan, pag yan sinubmit, didiretso po yan sa operator. Sa portal ni operator, didiretso po yan, and then kailangan pong i-review ni operator ang mga sinubmit ni rider na documents. So, makikita po yung mga applicants kapag kinlik ni operator yung kanyang portal sa accounts, okay? And then, i-click niya yung TokTok Rider submenu at lalabas po ito. Alright, so sa bandang kanan, makikita po yung view. Okay, pag kinlik niyo yan, lalabas po yung credentials ni rider. Okay, so nasa yan kung ipapasa mo na yan or i-approve mo na or hindi. But before mo i-approve si rider, make it a point, nag-attend siya ng rider's training. At ito po ay online ginagawa via Zoom at ito po ay libre. Okay, libre din po yan yung training na yan at ginagawa po siya online din.
And then kapag yan, kinlik mo na at inapprove mo na, makaka-receive po si rider ng congratulatory text. Okay? Makaka-receive po yan. Pag naka-receive na yan, nako, congratulations. Paloadan mo na yan at para makabiyahe ka na, makabiyahe na siya at kumita na kayo parehas. Okay? So, ang kinikita po ni rider, every deliveries na nagagawa niya ay 80% po. Ibig sabihin, kapag ang delivery is 100 pesos, delivery fee, okay, 80 pesos po sa kanya na ni rider. Okay, ito po yung formula. Alright, kunyari, nagpa-load siya, 500 pesos. Ang load po, kailangan bayaran muna in advance ni rider before po i-load o i-transfer ni operator. Bayad muna dapat para hindi kaliwaan ba, para wala nang hirap sa paniningil. That bayad agad. So, kapag po yan nagpa-load ng 500 pesos, ito po yung formula, 500 divided by 20 multiplied by 80, yan po yung income ni rider. Ibig sabihin, kapag naubos niya yung 500 pesos na load, take note ha, 500 pesos na pinaload niya sa kanyang operator, siya po ay makaka-accumulate ng 2,000 pesos na halaga. Yan ba yung 2,000 ay kita na niya? Hindi po. Kasi di ba nag-load siya ng 500 pesos, nagpa-load siya, siyempre ma-minus niya yon. Therefore, 1,500 po ang kita ni rider pag naubos niya yung 500 peso load. Now, kung sapat na yan, uuwi na yan, bukas naman. Pero siyempre, pag matindi pangangailangan, bibiyahe pa po yan. Kaya nga, hanapin niyo po yung mga dedicated na mga riders kasi po, responsibility niyo po yung mga riders na yan. Alright, so ladies and gentlemen, tatlong paraan sa 17,888 mo na nilabas, tatlong paraan para kumita ka sa TokTok. Okay, sa TokTok pa lang, may tatlo ka ng ways para kumita. Pwede kang kumita ng 3% sa pamamagitan ng pagiging TokTok online franchisee. Pwede ka naman kumita ng 7% sa pamamagitan ng pagiging TokTok franchise operator at pwede kang kumita ng 80% sa pamamagitan ng pagiging TokTok rider. Take note, ito pong tatlo na to, pwede nyo pong gawin sabay-sabay. Or pwedeng isa dito or dalawa lang dito ang gawin mo. Alright? So, pwede po yan. Alright? Ito po yung kitaan ng TokTok. Maliban pa po dito sa kitaan ng TokTok, meron pa tayong chance kumita sa ibang businesses pa po ng mga may-ari, which is binigay na rin po ng libre. Okay? Na supposed to be hindi, pero binigay ng libre yung sa Showmaking Express, Boy Bondat, okay, Mang Box, etc., etc., etc. Okay, so ladies and gentlemen, okay, ang maganda po dito sa negosyong ito, ready-made na po ito, ikaw na lang inaantay, pati po mga posters na kailangan mo, sila po ang gumagawa, ang company po gumagawa, mga high resolution na mga posters. Kaya walang kahirap-hirap, share mo lang, all you have to do is you post, we deliver, you earn. Yun po ang TokTok at yan po ang negosyo ng TokTok na kumakatok sa inyong pintuan ngayon. Alright, di ba? At ito pong online orientation na to ng TokTok ay ginagawa natin Monday to Saturday, 7 p.m. Philippine Time. Take note ha, Monday to Saturday, 7 p.m. Philippine Time. To be followed by TokTok Operator Technical Training Preview. Okay? Now, para maka-attend po yung mga kakilala mo at maka-attend sila ng orientation na to online at maka-attend pa ng iba pang mga trainings na libre sa ating FB Live na to, sa ating FB page, kailangan i-add nyo lang po sila sa online franchise group. Okay, kung friend nyo sila sa Facebook, ma-add mo sila sa online franchise group natin. At pag sila na-accept na, pwede na silang manood ng TokTok online orientation. Kagaya ng ginawa natin, Monday to Saturday, 7 p.m. Lagi po 7 p.m. Philippine time. Again, to be followed by TokTok, okay, Operators Technical Training Preview na mangyayari po 8:30 maya-maya. At ito po yung meeting ID. I-click nyo na po, i-screenshot nyo na po para makapasok po kayo mamaya. At lahat po ng tanong, doon po namin sasagutin. Dito po, hindi po ako nag-accept ng mga questions po dito dahil orientation po ito. Mamaya po sa technical training, doon po kami sasagot ng mga questions at mga inquiries po ninyo. Okay, so ladies and gentlemen, ayan, tapos na po tayo, okay? Tapos na po yung ating orientation and I believe na gustuhan nyo po ito and kausapin nyo po yung mga tao o yung taong nag-imbita po sa inyo
dito para mapanood niyo po yung opportunity na 'to. Okay? Kontakin niyo po sila at sabihin niyo kung anong plano niyo para masuportahan po nila kayo. Okay? At maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, AD Rene Aison, nagsasabi pong sa panahon ng pandemic, meron pa po tayong pwedeng magawa, pwede po tayong kumita, maski nasa bahay lang po tayo. At ito po ang negosyong kumakatok sa inyong pintuan ngayon, ito po yung TokTok. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!